magpapasabi. Sabi ko, mama, ito sana i-validate ng isang doktor. Siguro nakaranas na kayo ng paggamot sa isang doktor. Tatanungin, ano na, sakit sa iyo, ganito, gano'n. And then, re-restahan ka na ng gamot. Eh, hindi ka man lamang hinihipo. No? Hindi ka man lang hinihipo. Ay, asawa ko, paborito niya si Balata. Si Dr. Balata, sino na pagpagamot kay Dr. Balata? Kasi si Dr. Balata, no? Talagang may touch siya na ginagawa. It-scope ka, no? Dito, sa likod. At sasabihin niya, ako nanay, ang dami niyong lamig. Ito. At sabi nga talaga, sabi nga kasi ang touch ay therapeutic healing. Talagang parang gumagaan yung pakiramdam mo, di ba? Pag yung doktor tumitingin sa'yo, talaga namang hinihipo ka. Pero yung subukan mo, yung doktor na, gusto hindi ka man lamang i-stethoscope yung likod mo, kung ang likod mo yung ayos sa bigina mo, yung ano, di ba sa nakakawa ng gawin dito? Sabi mo, pambihira naman yung doktor na yan. Kasi wala man lamang ginawa sa akin. Pero yung mga doktor na talagang kasama ang touch, nakakatuwa. Kaya, kasawa ko, ewan ko pa, sabi niya, kahiyag niya rin si Balata. Kaya makakalungkot ko, namatay na si Dr. Balata. Kasi nga si Dr. Gabriel. At yung anak na kanyang umalila, hindi naman ganun katouch talaga. Nagtatouch lang siya pag talagang sa lungs, pero si Dr. Balata, kahit sabihin pang hindi naman sa lungs, hindi kubo, talagang kikilos siya, stethoscope ka, kaya sabi, ang dami niyo mong lamig na. At sabi niya, nakakapagpagaan ng pakiramdam. Di po ba? Yung mga doktor, pinisipit ka, masakit po ba ito? Masakit po ba ito? Pero yung mga doktor, na wala nang respahan ka lang po, kaya bilhin nyo, parang yung bumalik ito. Kaya talagang sa tutulog po, nasabi namin kailan namin si Dr. Balata. Kasi nga yung touch, no? Meron yan therapeutic healing, nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Kaya sabi ko, napakasunurin yan eh. Pag sinabi mo balik sa ganito, ubusin yung gamot, talagang hindi mo makapagay na. Kasi meron nagpapagaan. Parang ang gaan yung pakiramdam mo. Kapag gano'n na mga doktor, sana ma-realize siya ng mga doktor. Ma-realize sila na napakalaga. Yung paghipo, yung touch. At sa 33C, ano naman yung ginawang pag-kilis ko ng Panginoon? Yan. Matapos nilayo sa karamihan ng lalaki, yun nga, sinuot ang kanyang mga nagtilis sa mga tayo. At pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito, no? Ipinahid ito sa kanyang manatila. Gagawin po natin. Siyempre, binahid baka mamaya natin. Ayan. At ipinahid ito sa dila ng pipi. Pagka hindi talaga siya pipi, ano po? Sabi ni impedance speech siya. So ano po, bakit ginawa ni Jesus? Bakit ginamit ni Jesus ang kanyang mga lawan? Ano po, ni-research ko po kagabi sa Google eh. Kasi gusto ko ba yung, wala ba yung question mark? Bakit gumawa? Bakit gumamit ang Panginoon ng lawan? Samantala tayo, di ba, hindi tayo ganon. Dati ganon tayo, di ba? Laway-laway, nagpapalaway. So, ito po, ang sabi doon, ano po. Diyan kasi Jesus ay banal, sabi nga po, banal na anak ng Diyos. At hindi, sabi nga ay nangangailangan ng props, no? Hindi siya nangangailangan ng props. Kasi yung laway niya, parang naging props siya eh. So, parang naging props. Doon sa kanyang pagpagaling. Upang makagawa ng himala. Sa maraming pagkakataon, nagsasalita lang si Jesus. Kasi kung mapapansin natin pagpapagaling niya, di ba, sabi, tumindig ka. Di ba? Nakakatindig. Wala siyang ginagawa, sinabi lang. Ano po? At yung sinasabi ko siya doon sa bulag, na sabi nga, ibul ka mga nakakakit ka. So wala siyang mga props na ginawa doon. Salita lamang ang ginamit ni Jesus. At sunod ay ang pagpapagaling. Dahil sa itong pagkakataon, ginamit ni Jesus ang kanyang dura o laway sa proseso ng pagpapagaling. Ano po? Meron kasi tatlo yan eh. Yung siya ay kumuha ng putik, yung dinuruan niya, pinahid ko sa mga ng bulan. Tatlo yan, at yun nga, isa po yan. Ano po? Ang isang posibleng dahilan, ano po ito? Nang paggamit ni Jesus ng kanyang laway ay may kinalaman sa paniniwala ng kanyang, sabi nga,
kontemporaryong kultura. At tinuturing ng ilang Romanong manunulat at mga rabay ng Hudyo ang laway bilang isang paraan sa pagpapagaling. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay kumilos ayon doon sa kultura. Ayon doon sa kultura. At ito ba may konti akong na-research dito na ano ba, bakit ganoon ang paniniwala ng mga ilang Hudyo sa power ng laway. Ito po ay isang payak na impormasyon lamang po. Ang laway dahil ay may tinatawag na healing properties. May healing properties. Ang laway daw ay white blood na nakapupuksa ng bakterya. Ang laway daw ay 6 times powerful than any morphine. 6 times powerful. Kaya, pansinin ko, yung sumakitan dyan at ikaw ay nakita, kakanapin ka talaga ito. Magpapalaway, di ba? Magpapalaway. At pag nalawayan, di ba gumagaling? Napansin talaga ako. Tinan mo, nung ako'y nilawayan mo, ay gumaling yung tiyan ko. Nung gumaling yung tiyan ko, kasi nga po daw, ang laway daw po ay 6 times more powerful than morphine. Yung morphine yung sabi nga ay nagpapapigil ng pain. Kaya nakaranas na ba kayo nun? Na kayo ay sumaktan dyan nyo? Nakita nyo ang bawang bahay nyo kasi naman nakuhalis ako ni ano. Ako po nakaranas niyan eh. Nakaranas ako niyan. Na talaga nagpalaway ako ay talagang naalis ko yung sakit. Kasi na pala ang laway ay merong healing properties. Sabi 6 times powerful than morphine. Pero mamaya ako nito. At yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Ang laway ay lubricant of life. Yun ang paniniwala. Kaya ginamit ni Jesus, yung laway niya, ayon doon sa kultura at contemporary, sa buhay ng mga audience niya. Dahil mataas ang pananaw ng mga tao noon, nung panahon yun, sa katangian ng pagpapagaling ng laway. Kaya ang Panginoon talaga, word talaga siya. Sabihin natin talagang, kaya maganda talaga, hindi ba kung tayo sa isang lugar, mangangarap natin. Alam natin yung history. Alam natin yung history, alam natin yung kultura, kasi doon tayo papasok. Hindi naman kasi agad pwedeng balikin mo yung kanilang kultura. Kasi yung kultura yun, it's not about idolatry. Kaya dapat talaga alam ni Jesus yung kultura nila. Kung pag ipaalam, at sabi nga, gumamit si Jesus ng laway, kung pag ipaalam, ang kanyang intensyon na magpagaling. Kasi yun ang paniniwala ng mga Hudyo eh. Ang laway ay ginagamit sa pagpapagaling. Kasi may healing properties. Kaya makita natin dito na